At ang ating napakatinding balita ngayon ay sabi rito, analyst to XRP holders, a historical crash followed by a biblical rise is coming again. Yan, mula po yan sa ating news source na si Times Tabloid. Kaya usap-usapan po muli ang isang matapang na prediction mula sa kilalang crypto analyst na si JD. Sa mga hindi po nakakalam, itong si JD ay kababayan po natin yan. Marami na ang nakakarinig sa kanyang mga analysis. Pero ang dala po niya ngayon ay medyo nakakakaba pero exciting na balita. Sinasabi niya na ang tinatawag niyang pink box crash scenario ay hindi na lang limitado kay XRP. Pati ang Bitcoin ay kasali na rin po sa pattern na ito. Ayan po siya. Si JD. Kitang-kita naman natin na nakalagay dito sa kanyang profile ang watawat ng Pilipinas. Ang sabi niya, parehong assets ang dadaan sa malalim na crash. At pagkatapos noon ay susundan ito ng isang historic rally. Sa madaling salita, ang bawat pagbagsak na nararanasan natin ngayon ay hindi po banta, kundi ito ang magiging buying opportunity of a lifetime. Ngayon, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang tinutukoy ni JD dito na pink box. Bakit siya confident na mangyayari ito? At paano natin ito dapat paghandaan ngayong third quarter at saka fourth quarter ng taong 2026 or ngayong taong ito? Bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang daily chart time frame ni XRP dito. At nakikita natin na bumagsak na naman po siya. At ngayon ay nandito na po siya sa presyong 1.0424. Kahapon, ayan na po, solid na po niyang pinatamaan or tinusok yung ating 1.0169. Yan, naramdaman niya ang 1.0169 na major support natin. Kaya ang babantayan po natin dito is kung magagawa nga ba niyang basagin ito or tatalbog siya dito or magko-consolidate siya sa ibabaw nito. Kaya basag na po ang ating minor support dito na 1.08. Kaya ngayon ito na po ay nagsisilbi naman na isang minor resistance. Kaya ang posible pong magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw ay ganito. Kung mapipigilan ng 1.0169 ang pagbagsak ni XRP, magko-consolidate po tayo dito. Yan po ang posibilidad. Kasi bearish na bearish pa rin po yung ating mga indicators dito. Or sinasabi nitong bearish ang momentum natin. Sa mga baguhan, ibig sabihin, mga sellers, marami pong nagbebenta. Kaya malakas ang selling pressure. Kaya kung mapigilan ng ating minor support dito na 1.0169, chances ay magko-consolidate siya. Pero kung pag hindi po mapigilan ng ating major support na 1.0169, ganyan po, kung sakaling nabasag yan, dito po siya magpapatuloy sa kanyang pagbagsak at posibleng umabot na rin po siya dito sa sunod na major support natin na nandito sa 0.8593. May mga analyst nga na nagsasabi na hindi raw $1, hindi raw dito sa $1 ang stop ni XRP. Yung kung saan talaga daw po siya magbabounce is sa 0.9 or 0.8. Kaya yan po yung sinasabi ng mga analyst natin na ating mga naibabalita dito. Kaya yan po yung aking sa aking analysis ay yan naman po yung aking nakikita dito. Meron siyang dalawang posibleng direksyon at yung kanyang direksyon ay nakasalalay po dito sa ating major support na 1.0169. Para sa mas detalyadong technical analysis po pala natin, ilalagay ko po sa Facebook page natin. Doon ko na lamang po i-content yung mas detalyado na pagti-technical analysis natin dito kay XRP at maging sa ibang mga cryptocurrencies na paborito po nating binabantayan. At ayan, balik na po tayo sa ating balita.
Bakit nga ba mapagkakatiwalaan ang mga prediction ni JD dito? Ayan po siya. Si JD ay hindi lang basta analyst na nagbibigay ng kung ano-anong haka-haka. Ang kanyang credibility ay galing po sa kanyang track record. Noong nakaraang cycle, siya mismo ang tumawag sa top na XRP noong lagpas $3. At pagkatapos ay napredict din niya ang crush nito hanggang $1.11. Hindi lang yun, siya rin ang nakakita sa bottom ni XRP noong 0.28. Sabi nga niya, ang mga galaw na yan ang nagbibigay sa kanya ng financial freedom na matagal po niyang pinangarap. Para sa akin, ang ganitong track record ay isa pong malakas na signal para makinig. Hindi dahil kailangan nating sundin lahat ng sinasabi niya, pero dahil alam nating may basihan ang kanyang logic. Ginagamit niya ang strategy na nakabase po sa cycle analysis, kung saan tinitignan niya ang historical patterns na paulit-ulit na nangyayari. Sa ngayon, naniniwala po siya na ang pattern na ginagamit niya noong 2017 ay muling nagaganap. Kung tama ang kanyang analysis, ang kasalukuyang market movement ay parang isang deja vu na magbibigay sa atin ng pagkakataong kumita ng malaki kung marunong tayong maghintay at umabante sa tamang panahon. Ngayon, bakit below $60,000? Yan, bakit si Bitcoin, yan, bakit Bitcoin below $60,000 ay isang entry point na ating inaabangan. Yan, dito muna tayo kay Bitcoin. Kung saan ay direkta po itong si JD ay direkta po siyang nagbahagi ng kanyang plano kay Bitcoin. Sabi niya, sold heavy po siya sa top. At ngayon ay naghihintay na lang siya ng tamang timing para bumili ulit kapag tumama ang presyo ni Bitcoin sa kanyang pink box. Yan, highlight lang natin. He plans to buy heavily once BTC hits the pink box. Ito yung level na mas mababa po sa $60,000. Alam naman natin na ilang beses nang nag-dip itong si Bitcoin sa level na yan. Pero ang prediction po ni JD, posibleng bumaba pa ito lalo. Ang target window po niya para sa bottom ay sa pagitan ng third quarter at saka fourth quarter ng taong ito. Sa aking pananaw, ito ang pagkakaiba ng isang seryosong investor sa isang panic seller. Ang panic seller, kapag nakitang bumababa ang presyo, ang iisiping threat o banta. Yan, iisiping threat o banta ito sa kanyang asset. Pero si JD, ang nakikita niya ay entry points. Hindi ito threat. Ito ay discounts. Kung naniniwala ka sa long-term future ng crypto, ang mga dip na ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataong makabili ng mas maraming asset sa mas mababang halaga. Kung tama po ang kanyang timing, ang pag-load ng mabigat sa $60,000 na price level ay maaari pong maging game changer sa portfolio ng sino mang sasabay sa kanyang strategy. Ayan, balikan naman po natin itong si XRP. Yan, XRP follows the same playbook. Pagdating po dito kay XRP ay nakita ni JD ang isang rising support line na nagko-connect po sa lahat ng major lows natin simula pa noong taong 2017. Sa kabilang banda, mayroon din tayong descending resistance line na nagko-connect naman sa mga cycle peaks. Kaya ang nabubuong shape or pattern na ito ay isa pong malaking symmetrical triangle. Noong late 2024, nakita natin ang massive surge ni XRP kung saan nabasag nito ang structure na ito. At ngayon sinusubukan na naman nito ang previous resistance. Ang opinion ko naman tungkol dito, ang galaw na ito ay napaka-critical. Ayon po sa analysis ni JD, kung mag-top out sa XRP at mag-crush, asaan po natin na posibleng magkaroon tayo ng retracement na aabot po ng 90%. Nakakatakot pakinggan, di po ba mga ka-crypto? Pero ang strategy po niya ay simple. Take
calculated profits habang tumatas ang presyo. At pagkatapos ay reload o bumili ulit sa loob ng pink box. Kailangan nating intindihin na sa trading, ang conviction ay mahalaga. Gaya po ng ginawa niya noong nakaraang cycle, plano niyang mag-load ng mabigat kay XRP kapag tumama ito sa pink box. Dahil tiwala po siya na ang susunod na galaw ay ang tinatawag niyang biblical rise. Hindi po ito sugal. Ito ay calculated risk na nakabase sa historical data. At ngayon, ano naman ang mga dapat nating matutunan sa cycle analysis na ito? Maraming mga baguhan sa crypto ang natatakot sa volatility. Pero sa ginagawa ni JD, ipinapakita niya na ang volatility ay hindi dapat katakutan kung alam mo ang cycle mo. Ang biblical rise na sinasabi niya ay ang payoff ng mga taong marunong mag-antay sa crush. Kaya sa pananaw ko, ang cycle analysis ay parang pagbabasa ng relo. Alam mong darating ang oras, kailangan mo lang mag-abang. Sa kanyang updates, malinaw ang kanyang mensahe. I-bookmark ang mga ganitong analysis. Bakit? Dahil nakita na natin ito noon at posibleng mangyari ulit ngayon. Hindi natin sinasabi na ito ang siguradong mangyayari. Pero sa mundo ng finance, ang historical patterns ay madalas na nagiging basehan ng future movements. Ang pink box ay hindi lang basta area sa chart. Ito ay simbolo ng patience meets opportunity. Marami sa atin ang gustong yumaman agad. Pero si JD ay nagtuturo ng disiplina. Ang disiplinang magbenta sa taas at mag-abang sa baba. At ngayon ay paano nga ba tayo maghahanda sa posibleng 90% na retracement? Yan, highlight lang natin yung kanyang sinabi dito na 90% na retracement. Ayan, if XRP tops out in crashes, JD expects a retracement of up to 90%. Ang 90% retracement ay isa po itong malaking numero. Kung meron kang $1,000, pwedeng maging $100 na lamang yan sa madaling salita. Pero kung ang target mo ay ang biblical rise, ang crash na yan ay para pong pag-atras ng tirador para mas malayo ang mararating na pana. Kaya ang opinion ko rito, kailangan natin na maging handa emotionally at saka financially. Huwag mong ilalagay lahat ng pera mo sa isang bagsakan lamang. Gamitin po ang dollar cost averaging o kaya naman ay magtabi ng dry power o cash na nakalaan lang talaga para sa moment na tumama tayo sa pink box. Huwag hayaang kainin ka ng takot kapag nakita mong bumababa ang chart. Tandaan, ang mga smart money o ang malalaking institution ay kadalasang bumibili kapag ang lahat ng iba ay nagpapanik na. Ang strategy ni JD ay pagpapakita ng cycle na ito ay may katapusan sa taas at may katapusan din sa baba. Ang trabaho natin ay hindi hulaan ang bawat galaw, kundi mag-focus sa mga major pivots gaya ng sinasabi niya. At ayan, ang pahayag ni JD ay isa pong malinaw na commitment. Tawagan ang parehong top at bottom ng cycle na ito. Sabi niya sa kanyang mga followers, nga bookmark this post. Yan po yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, paninindigan niya ang kanyang prediction. Kaya para po sa atin bilang mga XRP holders, ang tanong ay handa ka ba? Ang kanyang mga analysis ay isa pong paalala na ang crypto ay hindi laging puro pataas. May mga panahong kailangan nating bumaba para makasampa sa susunod na price level. Ang pink box setup ay isa pong paalala. Paalala po sa gitna ng takot. Laging may oportunidad. Kung ang kasaysayan ay uulit at si JD ay tama muli, ang susunod na mga buwan ay maaring maging pinakamahalagang yugto para sa ating mga portfolio.
At sa kabuuan, ang sinabi po ni JD ay hindi para maghasik ng panic, kundi para magbigay ng roadmap. Si Bitcoin at XRP, bagamat may kanya-kanyang takbo, ay tila sumusunod sa isang malaking pattern na nakita na natin noon. Ang pink box ay ang ating susunod na marker. Sa darating na third quarter at saka fourth quarter, asahan po natin ang volatility. Pero sa bawat pagbaba, huwag nating kalimutan ang kabilang dulo ng cycle. Yan ang biblical rise. Kaya manatiling nakabantay, disiplinado at laging mag-aral. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended video dito.